Matapos ang mahaba at mabigat na kontrata, muling nagbalik sa kanyang bayan si Marco. Sa unang pagkakataon, muli niyang nasilayan ang mga tanawin ng kanilang probinsya, ang bundok, ang palayan, at higit sa lahat, ang ngiti ng kanyang pamilya. Nanay, Marco, anak ko, salamat at ligtas kang nakabalik. Ma, namiss ko po kayo. Eto na po ako, ligtas at buo. Ana, ang laki na ng ipinagbago mo. Para kang ibang tao na, mas malakas, mas matatag. Hindi lamang pamilya ang naghintay kay Marco, kundi pati mga kamag-anak at kabarkada. Para sa kanila, isa siyang bayani, ang taong nakapaglayag sa dagat para sa kinabukasan. Astig ka na ngayon pre, seaman na, siguradong dami mo ng pera. Oo nga, baka makalimutan mo na kami niyan. Walang nagbabago, ako pa rin to, simpleng tao na nangarap. Ngunit sa bawat balikbayan, laging may kasamang tukso, ang tukso ng gastos. Maraming lumapit kay Marco, humihingi ng tulong at umaasang may sobra siyang pera. Tiyuhin, baka naman pwedeng makahiram muna. May emergency kasi eh. Pinsan, Kuya Marco, bili mo naman ako ng cellphone para naman proud ako sa school. Marco nag-iisip. Kung lahat pagbibigyan ko, paano pa ang para sa pamilya natin? Sa gitna ng kasiyahan at tukso, isang mas seryosong tanong ang hinarap ng pamilya ni Marco. Dapat pa ba siyang magpatuloy bilang seaman o humanap na ng bagong landas? Nanay. Anak, napakalaki na ng isinakripisyo mo. Hanggang kailan ka ba lalayag? Ana. Kuya, minsan naiisip ko, baka may iba pang paraan. Marco. Malalim na buntong hininga. Hindi ko pa alam pero isa lang ang sigurado. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kinabukasan natin. Matapos ang ilang linggong bakasyon, dumating ang oras ng desisyon. Muli siyang tinawag ng dagat at sa kabila ng pangamba, pinili pa rin ni Marco ang pumaraot, dala ang mas matatag na loob. Marco, Ma, Ana, aalis ulit ako. Pero hindi para lang kumita, kundi para mas matuto at mas lumakas. Pangarap natin to, hindi lang para sa akin. Nanay, may luha pero tanggap. Mag-ingat ka anak, hihintayin ka namin. Mas malaki, mas matatag, mas nakakatakot. Ito ang unang impresyon ni Marco sa bagong barkong kanyang sasampahan. Hindi na ito tulad ng una niyang kontrata. Ito'y higit na hamon. Sa pantalan. Pare, dito ka na assigned? Grabe, international cargo ship to. Ibang level. Oo, ibang laban na naman. Pagdating sa port, sinalubong si Marco ng tanawin ng isang dambuhalang barko. Mas malaki, mas moderno, at mas nakakatakot kaysa sa una niyang sinakyan. Chief Mate, matigas ang boses. Welcome aboard. Dito, walang lugar para sa mabagal. Kung hindi ka susunod, lagot ka. Marco, tumango, may kaba. Naiintindihan ko, sir. Gagawin ko ang lahat mong kaya ko. Hindi lang barko ang bago, pati ang mga kasama niya. Iba't ibang lahi, iba't ibang ugali. Ang ilan, mainit ang pakikitungo, pero meron ding mahirap pakisamahan. Indian crew, na nakangiti lang. Hey, brother, welcome to the team. European crew, na sarkastiko. Another Filipino. Let's see if you can handle the work. Marco, mahina pero matatag. Basta trabaho, kaya kong harapin. Dito naranasan ni Marco ang pinakamabigat na trabaho. Halos walang tulog, laging pawisan at bawat araw ay parang walang katapusan. Ang dagat ay tila walang awa at ang katawan niya ay halos bumigay. Boso, Bilisan mo, Marco! Palang oras magmibirsa! Marco, hinga! Opo, sir! Kaya pa! Inner thought, Marco. Panginoon, hanggang kailan ko kakayanin to? Sa bitna ng pagod at panghihina, isang liham mula sa kanyang ina ang dumating. Ang bawat salita parang muling nagbigay ng lakas sa kanyang puso. Anak,
huwag mong kalimutan kung para kanino ka nagsusumika. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mahal na mahal ka namin. Ma, kayo ang dahilan kung bakit ako lalaban pa. Kapag malayo ka sa pamilya, madali kang mahulog sa tukso. Sa bawat port na pinupuntahan ng barko, may mga luho at kasiyahan na naghihintay. Crew 1, Marco, sama ka! Bar sa port, babae, alak, lahat na andon. Crew 2, spend your money bro, we only live once. Marco, nag-iisip sandali. Hindi, may ibang mas mahalaga. Ang bawat piso para sa pamilya ko. Sa bawat gabing mag-isa, ang alaala ng pamilya ang tanging kasama ni Marco. Ang simpleng tawag, ang mga ngiti sa video call, iyon lang ang magbibigay buhay sa kanya. Ana sa video call, Kuya, honor student ako, para sa'yo to. Nanay, anak, kumain ka ng maayos. Huwag mong ipagpalit ang kalusugan mo sa trabaho. Marco na napapangiti pero may luha. Kayong dalawa ang lakas ko. Lahat ng hirap, kaya kong tiisin para sa inyo. Hindi lahat ng kasama niya marunong rumispeto. May mga pagkakataon na ang pagiging Pilipino niya ay nagiging dahilan ng pagmamaliit. European crew. Filipinos are only good for hard work, not brains. Marco. Pinipigilan ng sarili. Respect goes both ways. We all work the same sea. Indian crew. Easy Marco. Don't let them get to you. Isang gabi, dumating ang unos. Malakas ang alon, malakas ang hangin, at muntik nang malagay sa panganib ang buhay ni Marco. Marco, isecure na lang yung lubid na ron, huli! Hawakan siya! Huwag mong papahawakan! Salamat! Akala ko, katapusan ko na. Matapos ang halos ikapahamak, tumibay ang loob ni Marco. Doon niya napagtanto, hindi lang para kumita siya nandito. Nandito siya para patunayan na kaya niyang lumaban at manindigan. Dagat, subukan mo man akong itulak, hindi ako susuko. Para sa pamilya ko, tatapusin ko ang laban na to. You're strong, brother. You're stronger than you think. Hindi lakas lang ang puhunan dito. Kailangan din ng tibay ng puso. Isang araw, isang tawag ang bumago sa mundo ni Marco. Balitang hindi niya inaasahan. Ana, sa tawag, umiyak. Kuya, si nanay, nasa ospital. Bigla siyang inatake. Marco, nanginginig ang kamay habang hawak ang telepono. Ano? Paano? Wala akong magawa dito. Diyos ko. Gusto niyang umuwi. Pero paano? Nasa gitna sila ng dagat. Libo-libong kilometro ang layo. Doon niya naranasan ang isa sa pinakamabigat na desisyon ng kanyang buhay. Marco, nag-iisa, umiiyak. Kung uuwi ako ngayon, mawawala ang kita. Pero kung mananatili, baka hindi ko na sa abutan. Inner voice. Para sa pamilya, kailangan kong tumibay. Pero bilang anak, ang sakit. Sa gitna ng bigat ng kanyang nararamdaman, isang kasama ang nagbigay ng lakas. Indian crew. Marco, I know it's hard. I lost my father at sea. I wasn't there too. But your mother would want you to finish strong. Marco, napapikit, huminga ng malalim. Salamat brother. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang mga salita mo. Habang bumibigat ang iniisip niya, lalo rin bumigat ang trabaho. Doble ang pressure, doble ang responsibilidad. Isang maliit na pagpakamali, buhay ng lahat ang nakataya. Marco, isecure mo ang containers. Dumadating na ang bagyo. Bilisan mo. Marco, habang pinipilit maging matatag. Ay sir, kaya ko to. Inner voice. Para kay nanay. Para sa kanila. Hindi ako pwedeng bumigay. Matapos ang lahat ng unos, pisikal at emosyonal, tumayo si Marco at pinangako sa sarili na mas lalo pa siyang titibay. Diyos ko, kung hindi ko man siya agad mayakap, tulungan mo akong magtagumpay. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. You'll make it, brother. One day, you'll see your dreams fulfilled.
Oo, at sisiguraduhin kong hindi masasayang lahat ng sakripisyo. Pagkatapos ng ilang linggong halos hindi siya mapakali, dumating ang balitang nagbigay ng ginhawa sa pusong ni Marco. Ana, sa tawag, masaya. Kuya, nakalabas na si nanay sa ospital. Kailangan pa niyang magpahinga pero stable na siya. Marco, napaluha habang nakangiti. Salamat Lord, salamat. Sa barko, hindi lingid sa mata ng mga opisyal ang sipag at dedikasyon ni Marco. Isang araw, tinawag siya ng chief mate. Marco, I've seen your hard work. You have leadership. Keep it up and one day, you'll be an officer. Nagulat, nakayuko bilang paggalang. Sir, salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Ngunit hindi natatapos ang laban ng isang seaman. Muli na namang dumating ang bagyo, pero sa pagkakataong ito, iba na ang Marco na humarap dito. Marco, tulungan niyo naman kaming magtali ng karga. Huwag kayong matakot. Focus tayo. Sundan niyo ako. Nagbago ka na, brother. Mas malakas ka na. Sa pagtatapos ng kontrata, dala ni Marco ang lahat ng sakit, hirap at tagumpay. Sa pag-uwi, dala niya rin ang mas matatag na pangarap. Dagdag na lakas, dagdag na tibay. Ang laban ko hindi pa dito nagtatapos. Kuya, uuwi ka na. Excited na si nanay. Oo, uuwi ako. Pero sa pagbabalik, mas matatag, mas handa at mas determinado.